ano, sound check. Pakitaas ng konti. Magandang maga po sa ating lahat. Isang mabiyaya at mapagpalang araw sa bahay ng ating Panginoon na tayo'y dinako sa gawain. At binabati ko po ang lahat sa pangalan ng Panginoon, mga nasa online at physically nandito ngayon sa ating pananambahan. Nais kong buksan natin ang ating mga Biblia. Yung pong mga may dalang physical na Biblia ay maaari natin buksan. Yung pong mga walang physical na Biblia ay nandyan po sa harap, no, yung ating scripture na ating babasahin. Okay, dito sa Genesis chapter 3 verse 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, God hath said, Ye shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest you die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die, for God does know that in the day that you eat thereof, then your eyes shall be opened, and you shall be as gods, knowing good and evil. And the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise. She took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her. And he said, Eat, and he did eat. And the eyes of them both were open, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made themselves apron. Now, isa pang scripture, I think Ezekiel. Okay. Ezekiel 28, verse 14. Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou hast upon the holy mountain of God, and thou hast walked up and down in the midst of in the stones of fire. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee. By the multitudes of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence, and thou hast seen. Therefore I will cast thee as a profane out of the mountain of God, and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire. Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground, and I will lay thee before kings, that they may behold thee. Thou hast defiled thy sanctuary by thy multitudes of thine iniquities, by thy iniquity of thy traffic. Therefore will I bring forth a fire from the midst of thee. It shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth in the sight of all them that behold thee. All they that know thee among the people shall be astonished at thee, and thou shalt be a terror, and never shalt thou be anymore. Tayo po yumuko. Let's pray for a short word of prayer. Hallelujah. Mabagin
at mapagpalang Diyos, narito ang iyong mga kasulatan minsan pa na aming binuksan. Pagkaloob mo po sa amin ang kaunawaan at kapayagan ng bawat salitang ito. Kung dumating man, Panginoon, sa sandali o punto na ang mga salita mo ay pagkukorek at maging pagtutuwid sa amin, bigyan mo ng kababaan ang aming mga puso na magpasakop sa iyo, Panginoon, at magsisi sa aming mga gawa. Ikaw ang mag-take control ngayong umaga. Ang pangalan mo ang mataas, ang kapurihan mo ang madakila, at ang aming makita ngayong umaga. Sumayo ang kadakilaan at kapurihan, Lord, sa iyong banal at makapangyarihang pangalan, in the precious name of our dear Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga visitors, at sa mga datihang kapatiran na nakapag-church muli. Amen. At nung Wednesday ay aming pinag-usapan yung paksa na God of this evil age, ang Diyos ng masamang kapanahunan na ito, then followed by Satan's Eden ngayong umaga. Ang Eden ni Satanas. Amen. Ngayon, sasabihin ng mga tao, ito ay tunay na kaharian ng Diyos, ang kasaganaan, ang mga pagpapalat biyaya. Correction, hindi po ito paraiso, langit. Ito po ngayon ay Eden ni Satanas. Amen? Kaya ipinreach ng prophet noong 1965, amen, ang title na Satan's Eden. At yun po mga kapatid ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Pero bilang review, sino yung nakapakinig nung God of this evil age? Tignan ko nga kung sino, ilang piraso. So, yun, konti lang, no? Pero connected yun dito sa Satan's Eden. At doon sa God of this evil age, humantong tayo mga kapatid sa kapanahunan na ang Diyos ng sanlibutang ito ay hindi na ang Diyos, kundi si Satanas na. Amen? At yung ating teksto na pinag-usapan doon ay makikita natin, I think, dito sa, balikan natin sandali, yung scripture. Hindi ko na PowerPoint, medyo kulang ang oras. So makita natin yan sa scripture ni Paul. Sinasabi niya sa Korinto, ayan, the God of this world has blinded the minds of them which believe not. Yung Diyos ng sanlibutang ito, maliit na G. Okay, hindi po si Lord yan. Yan po ay si Satanas. In whom the God of this world has blinded the minds. Binulag ang mga pag-iisip of them which believe not, yung mga hindi naniniwala, lest the light of this glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Amen? Sa mga mananampalataya, ang ebanghelyo ni Jesucristo ay sumikat sa kanila. Same as it was at the Garden of Eden. Agaya din daw doon sa halamanan ng Eden. Amen. Alam natin kung ano ang eksena doon sa Garden of Eden. Nilagay ng Diyos sa halamanan ang 2 puno. Yung isa ay tree of knowledge of good and evil, yung isa ay tree of life. Yung puno ay hindi natural o literal tree. Yun ay symbolical. Yung first tree na tinatawag doon na tree of good and evil ay walang iba kundi ang person ni Satan, yung Lucifer na nasa Eden, na binasa natin kanina sa Ezekiel chapter 28. Thou hast been in Eden. Amen. Kaya yun ang tinatawag na
presensya, mga kapatid, ni Lucifer sa Garden of Eden. At yung presensya naman ni Kristo ay nandoon sa presensya ng Tree of Life. On the other side, merong Tree of Life. So, ibig sabihin, yung presence ni Lucifer at saka yung presence ni Kristo nasa Eden na. Amen? At binigyan ng Diyos ang tao ng free will kung ano ang pipiliin nila. It's either the Tree of Life or the Tree of Good and Evil. Pero nakakalungkot, no? Ang pinili ng tao ay ang good and evil. Can you say amen? Sapagkat under ng pre-moral, pumili ang tao at ang napili nila ay walang iba ang person of evil, ang good and evil, which is si Lucifer. Kaya nga, makita natin na nandun na siya sa Eden. Amen. At doon niya dinaya si Eve. Sabi nga ng quotation, we find now this evil age is to prove to Satan she is not like Eve, that she is not that type of woman. Kasi doon sa Eden, nadaya niya si Eve. And she will be tried by his word. Ito namang pangalawang nobya ay tinangka niya muling dayain. Amen. Kagaya doon sa panahon ni Adam. And Adam's bride believed every bit of the word. All but confused on one promise. Yun ang problema, mga kapatid. Naniwala na si Eva sa lahat ng pangako. Na-confuse lang sa isang pangako. Mabigat po, mga kapatid, di ba? Na meron kang isang pangako na hindi mo matanggap at ikay malito. At nalito si Eva sa isang pangako. At yung scripture na yon ay sinabi ni Satan, totoo ba na kayo mamamatay? Hindi ba the day you eat thereof, that day, di ba? Yun ang time na mabubuksan ang inyong paningin at malalaman ninyo ang good and evil. So sa pamamagitan ng last na yon, last of knowledge, mga kapatid, ay iniwan ni Eva ang salita. Mas pinili niya ang pagnanasa sa kaalaman at karunungan. Kaya mga kapatid, yung pagkahulog ng first Eve ay pagkahulog din ngayon ng napakaraming mga Eva sa huling kapanahunan sa pamamagitan ng tinatawag na loss of knowledge. Paghangad, di ba? Pita, pagdating sa kaalaman. Pananaliksik ng tinatawag na mga kaalaman. Amen. At humantong na nga tayo, mga kapatid, sa peak na-reach na ng tao, yung pinakatuktok, di ba, ng kaalaman. Amen. At ayon ang tinatawag na modern science ngayon in these last days. Di ba? Na-reach niya na yung tinatawag na kalaliman, mga kapatid, ng kaalaman ni Satanas. At na-take up natin nung Wednesday na yung tinatawag na fifth dimension ay science. Okay? Fifth dimension is cell, the fourth dimension is science. Kaya na-reach na ng tao yung tinatawag na pinakamataas na antas ng karunungan. Now sabi sa 45 dito, what is it? The world is heading to a climax. Pag sinabing climax, yun na po yung pinaka-highlight. Di ba? Yun na yung tinatawag na prime, no, ng tinatawag na usapin, ng tinatawag na siyensya at kaalaman. The spirit of lawlessness, moral decay, scientific religion had led it to the cage of every hateful and unclean birds. Revelation chapter 18. Di ba? Binilanggo doon sa tinatawag na kulungan ng mga hateful bird o yung mga masasama, yung mga tinatawag nating unclean birds, maruruming ibon. Yan po ay tumutukoy sa mga religious group, religious belief,
na meron ding mga tinatawag na mga sugo, meron ding mga ibong mangdaragit na tinatawag natin na hateful birds. At meron silang cage. Doon nila binibilanggo, mga kapatid, ang kanilang mga member. Diba? Pag sinabing bilanggo, hindi makakalabas. Sila ay bulag, sila ay deceive. Nang tinatawag na deception itong mga unclean birds, mga unclean prophets ng Book of Revelation 18 verse 1 up to 5. Makikita natin dito na ang Panginoon ay nangusap. After these things, I saw another angel come down from heaven, having a great power, and the earth was lightened with his glory. And he cried mightily with a strong voice, "Now you people that had the dreams, saying, Babylon the great is falling, and is become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, a cage of every unclean, hateful bird." Alam natin mga kapatid, merong come out message. Kailangan lumabas sila dyan upang hindi sila mapahamak at maramay sa salot ng kanyang kapigatian. Sapagat hinatulan na po, mga kapatid, ang dakilang Babylonia. Kaya tumatawag ang Panginoon ng invitation, ng come out sa mga tao upang hindi siya maging partakers ng kanyang tinatawag na plague. Kaya ano po nangyari? Eto. For all nations have drunk of the wine of the wrath of her. Church. Fornications, and the kings of the earth have committed fornications with her. Kaya kapag ang religious at politics nag-blend together, that is spiritual fornication. Amen? Kaya makita natin, not only the church, but her merchants, or the merchants of the earth, has waxed rich. Yumaman ng mga merchants of the earth. Alam nyo na yan, kung ano yan. Diba? Mga tycoon, mga oligarchs na may-ari ng enerhiya, may-ari ng mga tinatawag na mga, diba? Nagkokos ng anxiety tuloy sa mga tao. Diba? Iling ng iling kapag dumating na yung mga bills, Meralco bills. They are the merchants of the earth, has waxed rich through the abundance of her delicacy. Nakakonect kasi yan, mga kapatid, sa kapangyarihan. Kaya sila yung nagpapasasa, naging mga billionaire. Kaya huwag kayong mag-alala mga kapatid sa bills, tataas pa yan. Kasi ang goal ng Meralco ay madouble yung tinatawag na billions na kinita nila this year. Para sa next year ay double na naman uli. So why? This world is falling apart. Can you say amen? Bumabalik po tayo mga kapatid sa huling panahon na kailangan mag-come out tayo sa mga sistema. Amen. No choice ang tao. Pag hindi ka naman nagbayad, puputulan ka. Diba? Babalik ka sa Jurassic Kandila. Diba? Kaya buti na lang mga kapatid. Diba? Meron pa rin pinagkalooban Diyos sa tao. Binibigyan tayo ng wisdom. Yun po yung tinatawag na modern, anong tawag dito? Ang tao ay binibigyan ng Diyos ng understanding na magamit yung tinatawag na nature. Yun po ang mga kapatid natin, naka-solar na doon sa Palawan kasi wala silang wala silang electricity. Sabi ko, ayos yan Brother Herman, magkano ba yan? Mura lang, pastor. Naka-solar sila ron, free. Di ba? Naka-free na sila. Pero ano po mga kapatid? Ito ngayon yung pinag-iinitan ngayon sa ating panahon. Yung mga free na yan ay dapat may bayad. Kaya kailangan ikaw ay mag-comply. Amen. Doon sa mga tinatawag nating mga permit. Amen. At yan pong nangyayari. Yung tinatawag na
free energy galing sa Diyos through Son, mga kapatid, ay meron pang mga restriction. Dahil baka raw mag-cause yan ng sunog, mag-cause yan ng mga tinatawag na aberya. Pero alam natin, mga kapatid, nag-turn na rin sila ng statement at sabi nila, sige na, pwede na kayong pumasok sa renewable energy ngayon. Basta kinakailangan lang ay off-grid or yung tinatawag na direkta lang na hindi na kayo nakakonekta sa mga tinatawag na mga tie grid ng Meralco. So, mapansin natin, marami pong ipinagkaloob ang Diyos sa atin na tinatawag na resources, wisdom, pero kailangan po natin yon ay malaman. Diba? Marami pong mga renewable energy, mga kapatid, na tinuturo. Kaya lang, mga kapatid, ay talagang magasto sa pasimula. Sabi nga, mag-i-invest ka, at pero sa dulo ay libre ka na. Natuwa ako doon sa nabili ni Sister Angie na segunda mano. Yung binenta nyo, Sister, na 6,000. Ayaw nang gamitin yung motor ko eh. Yun na yung ginagamit nila Mike na pag ganon eh. Diba? Libre. E-bike eh. Libre. 6,000. Kaya, sabi ko nakakatuwa. Totoo pala yung sinasabi nila Paul na meron silang EV, libre. Libre siya. Wala na. Mga kapatid silang binabayaran. Maging sa kuryente, wala na rin kasi nakasolar sila eh. Sasaksak na lang nila doon. Andar na uli. Kaya, yung mga libre dyan, taas ang kamay, kaway-kaway. Tawa si Brother Alec. Diba? Darating ang time. Diba? Malilibre din po tayong lahat dyan. Amen. So tuloy tayo sa ating subject. So na-involve yung mga merchant of the earth. Kaya hindi mo matitibag yan eh. Diba? Kasi involved sila doon sa kapangyarihan, nakaposisyon. Diba? Kaya magsasuffer talaga yung mga kawawang nilalang, di ba? Na tinatawag nila na useless eaters. Pero yun ang pinapakinabangan nila. Tinawag nilang useless eaters yung mga tao. Pero yun ang pinapakinabangan nila para sila lalong yumaman. Di ba? At lalong maging masagana sa pamamagitan ng hirap ng mga mamamayan. Now, this world is falling apart. Tinawag itong God of this evil age. Kaya patuloy siya sa kanyang deception, pandaraya, amen, at paghahari sa mundong ito. Hindi pa ang Diyos ngayon ang may control sa mundong ito. Ang kaaway pa, mga kapatid, ang may control. Amen. Meron siyang strong delusion na kung saan ay nasa mga tao, sila ay blind, na daya. Kaya hindi nila makita, mga kapatid, ang difference ng truth at ng tinatawag na deception. That spirit of delusion is of the devil. Devil's nose now's working in the children of disobedient. Nakakagawa lang ang diablo sa mga anak ng mga suwail, di ba? Disobedient to what? What's the children of this day disobedient to? Like Eve in the beginning, disobedient to the true word of God. Kaya kapag ang mga tao ay naging masuwayin sa katotohanan ng salita, mga kapatid, doon po papasok yung strong delusion sa isang tinatawag na pagsuway. Amen. Pag bumukas yung tinatawag na unawa ng pagsuway, katakot-takot na pagsuway ang darating. Diba? Katakot-takot na false doctrine ang tatanggapin mo sa isa lang na tinatawag na pagbukas. Sa isa lang na pag-open ng mali. Kasi Windows yun eh. Diba? Nag-open ka sa isang maling turo. Bumukas. Then, sama-sama na darating ang napakaraming maling turo. Amen. Yun yung tinatawag nating deception sa mga children of disobedience. Ephesians 2, ano sabi?
and you has quickened, who were once dead in trespasses and sin, wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. Biktima tayo niyan. Kasama tayo na impluwensya nitong tinatawag na prinsipe na to ng kapangyarihan sa himpapawid. The spirit that now worketh in the children of disobedience. Children of disobedience. And if the Antichrist, beginning there in the infancy of disobedience, what will it be when it heads up in the person of the Antichrist? Ano daw mangyayari kung ito'y humantong doon sa parting ulo ng Antikristo? How deceptive it will be. How much more powerful of deception could. Kaya yun ang nangyari, mga kapatid, sa huling kapanahonan nito. The spirit of delusion now working in the children of disobedient. Kasi sa mga believer, wala namang madadaya, di ba? Sino ang mga madadaya? Ang children of disobedient. Glory. Satan is the god of this evil age. Now listen, for Satan is not spoke of as a god of any other age, but this age. Okay, hindi pa siya na posisyon bilang Diyos ng iba't ibang kapanahunan, kundi sa kapanahunan lang na ito, na-identified siya na siya yung God of this evil age. He wasn't spoke of the God of the age of Noah. He wasn't spoke of the God of the age of Moses. Ang Diyos pa rin sa mga kapanahunan na yun ay ang Diyos. Pero dito, this evil age, He is. Don't miss it. He is the God of this evil age, worshipped by millions and billions of people, and they don't know it. Yun po ang masaklap doon. Ang wina-worship na pala nila, si Satanas, si Lucifer, hindi pa nila alam ito. But let's Scripture uncover him this morning. Let's see, and then you'll know, and let the Scripture. Amen. Satan not called the God of any other age, but this age. It was his ambition. Kaya doon sa Isaiah chapter 14, How art thou fallen from heaven? Sino to? O Lucifer, son of the morning, how art thou cast down to the ground? Which did it weaken the nation? Sino ba nagpahina sa nation? Si Lucifer. Sino bang gumiba sa mga kaharian? Si Lucifer. Amen? For thou hast said in thine heart, ito ang iyong sinasabi mula sa iyong puso, I will ascend into heaven. Aakyat ako doon sa kalangitan. Kasi galing siya doon eh. Tama? At muli siyang babalik doon. I will exalt my throne. Itataas niya ang kanyang trono. Above the stars of God. Above the angels or sons of God. And I will sit also upon the mount of the congregation. Yun ang pinakamabigat, mga kapatid. Saan daw siya pupwesto? Saan siya uupo? Doon sa dako ng kongregasyon. Ibig sabihin, sa grupo ng mga churches. Sa grupo ng mga tinatawag na mga churches in these last days. The mount of the congregation in the sides of the north. Kasi ang place of worship ay laging nasa north. Kaya gusto niyang umupo sa north. Gusto niyang kunin ang posisyon ng north. Can you say amen? Now, walang ibang religious place na kung saan ay talagang identified na kung saan ay pinagmula ng ating Panginoon kundi sa Jerusalem. Diba? Kaya doon niya gustong magtayo ng kanyang headquarters. Doon niya gustong ma-recognize siya. Dahil tinawag yun na City of God. Kaya doon siya uupo bilang isang antikristo. Doon siya luluklok. It was Satan's ambition to be worshipped like God. Ambition niya yan, na siya'y sambahin kagaya ng Diyos. He took 2/3 of the stars of heaven. Nakudeta niya yung heaven. 2/3 ng mga angels sumama sa kanya. Kasi popular siya. Kasi siya ay
tinatawag na the most beautiful angel, amen, in heaven, ascended himself above those stars and preached to them and deceived 2/3 of them. You see it? All right. That's his ambition. And now he is ready with his careful, selected, educated bride by his own knowledge. Meron din pala siyang bride. Di ba? Kung si Kristo may bride, si Lucifer, meron ding bride. Sabi gano'n, now, he is ready. Handa na siya. With his careful, selected, educated bride by his own knowledge. See, all painted up in his deceit of big buildings and big denominations and paints of knowledge and theology and smart and intellectual and educated to deceive the whole world. Kaya mga kapatid, kung ang tinatawag na preparation mo ay knowledge, ang prepared mo ay fame, popularity, kasikatan, katanyagan, kayamanan, di ba? Kung yan yung hinahanap mo, di ba? Gusto ko yung mayamang church. Gusto ko yung bang foreigner yung aming preacher. Di ba? Eh wala po mga kapatid eh. Yung preacher ng bride eh, kadalasan mga nobody. Eh yung mga educated bride, ang hinahanap niya, somebody. Hallelujah. And paint of knowledge and theology and smart and intellectual and educated. To what? To deceive the whole world and become a god. And that's what he's done. All heading up into the person of the Antichrist, which is already crowned the vicar of God by his worldly, loving, scientific bride. Amen? Worldly, loving, nagpupunta sa church, pero ang buhay, worldly. Di ba? Pero loving. But scientific bride, all dressed up in pomp, intellectual, religious education. She is made religious like him. And by his own interpretation of the Word of God, as he did Eve, as his son of Cain did. Kaya, by their fruits you shall know them. Ang kanilang bunga ay ang tinatawag na false interpretation nila pagdating sa Word of God. Amen. Doon mo sila makikilala. Last Wednesday, tinake up natin yung fourth dimension. Ang fourth dimension, sabi na, but we have contact through science, the fourth dimension, as it was, because coming right through this building now comes pictures, voices of radio. He's speaking about the radio waves, di ba? Na kung saan nagtatravel sa air, pictures on television that our senses does not contact, but yet they have a tube or a crystal that picks up those either waves and manifests them. Kaya nga mga kapatid, tinawag siyang Prince of the Power of the Air sapagkat siya ang may control sa mga wave, siya ang may control sa mga radio wave, sa mga pictures na nandyan sa air. Amen. Kaya siya ang tinatawag na Prince of the Power of the Air. And the only thing you do, they catch it and don't understand the mechanics of those things that science has invented. Ngayon, di ba, through Wi-Fi na siya. Di ba? Palakasan na lang ng tinatawag na signal, 5G o 10G. Yung mga, meron na sila yan sa science. Kaya pabilisan na lang ng connection. Sorry ka kung mabagal ang connection mo. Diba? Ito ang fifth dimension is where the sinner, the unbeliever dies, goes to the fifth dimension. Fifth dimension means hell. The horrible dimension. Pag ang tao namatay, mahuhulog siya sa tinatawag na deep, na malalim na bangin. At hindi na siya doon makakaahon.
Pero kapag ang believer namatay, hihigupin siya pataas ng tinatawag na kapangyarihan hanggang may bumukas doon sa kanya. At yun yung dimension ng Diyos na tinatawag na 6th dimension. At doon sasalubungin siya ng mga anghel. Sasalubungin siya doon ng mga tinatawag na bride, mga namatay sa 7 church ages. Ang unang bubungad sa kanya doon ay si William Marion Branham. Amen. I am the messenger of this age, William Branham. Then, hindi mo pa makita agad doon si Kristo. Kasi si Kristo makikita mo sa time ng rapture. Maghihintay muna kayo rito, i-orient tayo. I-orient tayo doon kung makakarating tayo ron. Maghintay muna kayo, makikita niyo si Kristo sa time ng rapture. Pero lahat kayo dito ay aaliwin. Can you say amen? Iko-comfort. Kaya napakahabang acquaintance no na mangyayari. Pagpapakilala, o yan si Paul, o yan si Antipas, ang faithful martyr, o yan si Martin Luther, papakita sa iyo lahat doon. Kaya grabe pong fellowship yon, what a day that will be. Pero yung hindi nakasama sa tinatawag na kaligtasan, mahuhulog doon sa tinatawag na hell. At yun yung tinatawag na 5th dimension. Di ba? Paano sila napunta sa 5th dimension? Dumaan kasi sila sa 4th. Di ba tayo nasa 3rd ngayon? 3rd tayo, physical, material form. Okay? Pag tayo mga kapatid ay masyadong bumase dito sa science o dito sa wisdom na siyang attribute ni Lucifer, dadalhin ka nito sa 5th. Di ba? Science or tinatawag na 4th dimension, ang susunod na doon, 5th. Pero ang bride, nilampasan niya yung science. Nilampasan niya lahat yan, mga kapatid. Direkta siya sa 6. Tama? Kaya dito sa 4th, amen, na-enjoy ng mga unbeliever yung 4th dimension. Kasi sasabi, wow, high-tech. Diba? Sikat. Technology. Diba? Naka-Tesla. Diba? Ang ganda, mga kapatid, ng wonders of science. Sinabi ni Brother Branham, mga kapatid, ang dulo niyan ay impyerno. Amen. Hallelujah. Kaya makita natin dito, sa 4th dimension, ito na mga kapatid, ang nangyari sa 4th dimension. The 4th vision showed the great advancement in science that would come after the Second World War. Kaya tinawag ito, mga kapatid, wonders. Hiwaga. May hiwaga din pala ang tinatawag na Antichrist. Pero ang hiwaga niya, through science, through knowledge and wisdom. Amen? Kaya sabi, advancements in science that will come after the Second World War. It was headed up in the vision of a plastic bubble top car that was running down a beautiful highway under the remote control so that people appeared seated in this car without a steering wheel. Mga tinatawag nating mga remote control. Diba? Mga tinatawag na yung tao nakasakay na lang sa taxi, walang driver. Pag iatras mo yan sa panahon ng tinatawag na mga ninuno natin, sasabihin nila, multo yan. Tumatakbo. Di ba? Multo. Pero, technology. Di ba? Ang nagdadrive na doon, mga kapatid, satellite. Di ba? Ginaguide na yung sasakyan sa lahat ng mga madadaanan niya. Kaya, through remote control, no steering wheel, and they were playing some sort of a game. Dadatingan tayo, magkakaroon sila ng mga game to amuse themselves. Yan na yung mga, ayan na, eto na po yung mga apo natin. Ayun. Gano'n na. Adik na. Diba? Oh. Yan na yung nilalaro nila, mga Roblox. Kung ano pa, mga kapatid. Grabing addiction na ng mga bata.
Kaya sabi nga ng psychiatrist, dapat may tamang edad na ang mga bata ina-expose sa social media. Pag yan ay na-expose sa maagang panahon, amen, hindi po madedevelop yung kanyang mga brain cell ng tama. Kaya ang magiging ugali nila, itong modern age na mga sibilisasyon na to, may mga anxiety. Sila ay may mga tinatawag na merong mga sakit sa isip. Diba? Konting tampo ang isip, pagpapakamatay. Nag-break ng boyfriend, girlfriend, pagpapakamatay, laslas, talon sa tulay. Diba? Then, gawin nila yung mga ginagawa nilang laro para sila maging popular at may reward. Ano po nangyari mga kapatid? May mga estudyante na nagdadala ng mga baril, pinapatay yung mga classmate nila doon. Saan pong galing na kaisipan yan? Yan yung na-introduce ni Satan through science. Diba? May mga leader din ng mga kabataan na yan. Iudyukan yung mga murang kaisipan. Subukan nyo to, mas maganda to. Gawin nyo yan sa actual. Diba? Kaya maraming mga kapatid na nadideceive. Amen. Kaya mas yan ang pinag-iimbesan nila. Amen? Bibili ka ng magkano ng halaga niyan? 50,000, 60,000, depende sa modelo. Diba? Para sa kanila, mga kapatid. Yan na, yung tinatawag na peak ng science. Ayun, yung mga bata, Baka may apo kayo dyan. Apo natin. Ayan, adik. Minsan, bibiruin ko yan, naglalaro, bigla akong pag-aagawin. Sunuran sa akin yan. Sige, sunod kayo sa akin, sunod. Gawin niyo muna to bago ko ibigay. Gagawin talaga. Alipin sila nito Diba? Ngayon, pastor, ba't di mo maano? May mga magulang yan Binibili pa ng magulang ng tablet. Isa sa'yo. Para walang away, di ba? Tigi-tigisa kayo. Pero sa message, bunggo. Di ba? Can you say amen? Ayan. Kaya, ninanakaw namin yung mga bata, tinatakas namin. Ngayon, hindi nakatakas Anniversary raw nila. Ayun. Kaya, yun. Moral decay of women. Kaya ang binaksakan, kababaihan. The fifth vision had to do with the moral problem of our age, centering mostly around women. God showed me that the women began to be out of their place with the gaining of the vote. Doon nauso sa panahon ni Brother Branham yung equal rights. Then they cut their hair. Paputol na ng mga buhok. Which signified that they were no longer under the authority of a man, but instead on either equal rights or in most cases, more than equal rights. Yan na po mga usong buhok. Amen. Pangarap nyo ba yan? Yan. Bob hair. Sabi ni Barba, huwag mo ilalabas yung batok mo. Di ba? Nandyan kasi yung tinatawag na glance, pag nakita yan ng mga tinatawag na mga kalalakihan. So, makita natin, one world religion. Ayan na po, mga kapatid. Ang tawag nila dyan sa one world religion na yan, Chrislam o Abrahamic family house. May Muslim na, mosque. Meron ng church, nasa gitna, mga Christian. Meron naman synagogue sa mga Hudyo. Yan, nasa gawing left. Kompleto na, di ba? Yan yung international headquarters of one world religion in Dubai. Tinawag nila yan na Abrahamic Family House sa Abu Dhabi. Yan, para daw walang gulo, nasa isang compound tayo. All things in common. Amen. Kanya-kanya na lang na pasok ng simbahan kung saan kabilong. So, yan po, nangyayari na. Now, mga kapatid, sabi ng message sa Laodicea, O peoples of these United States, where this message is going now, flee as hard as you can from this knowledge. Scientific
age that we're living in. Flee to the Word of God. Tumakas kayo. Pumaroon kayo sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, lahat ng mga napapanood ninyo na nasa pelikula ay nasa aktual na ngayon. Diba? Noon, yung mga tinatawag nating robot, may mga robot na ngayon na soldier. Ginawa ang Amerika at China. May mga robotic aids na kasi ito eh. Diba? Na pwedeng makipaglaban. Talo daw kasi ang sundalo. Kawawa ang sundalo. Robot na lang yung ginawa nila. Napakagaling bumaril. Napakagaling magtumbling ng mga robot. Napakagaling pang sumayaw. Yun yung paglalaban-labanin nila sa future. Amen? So yun na po, yun tinatawag na evil age. And in the last age, hindi lang yun. Pati yung mga pita ng laman. Gumawa na din po sila ng mga tinatawag na robot na asawa. Gumawa sila ng mga robot na napakagandang robot na babae. Na napakagiliw, hindi kagaya nung asawa nila. Na nakakaaway pa nila, nakakalaban pa nila. Di ba? Yun talagang kahit ano sabihin nila, sumasagot, sumusunod lang. But robotic, bibili nila yon mga kapatid. Million o thousands of dollars. Then, i-deliver yon sa kanila. So, yun ang tinatawag na grabe na po mga kapatid. And in this last days, the God of this evil age will blind the eyes of the people. Bubulagin sila. Hindi nila mamamalayan yan na pumapasok na sila sa tinatawag na control. Diba? Pumasok na yung digitalization. At yan po ay ang deadline 2030. Ang deadline 2010. 2026, 2030, deadline. Buong mundo, kailangan nakakomply na sa digitalization, digital ID. Lahat ng asset mo, property, kailangan naka-declare o confiscate, di ba, ng gobyerno, yung mga tinatawag na hindi kasi grabe na raw corruption eh. Yung mga politiko nakapagtatago daw ng mga bilyon-bilyon pera. Kaya kailangan para ma-sanction yan, ma-control, lahat ng asset and liabilities mo nandun sa record. Lahat ng klase ng sakit mo nandun na sa record ng digital ID. Kung ikaw ay nabaksinan na, kung ano, naisaksak na sa'yo, kumpleto yung hospital record mo dun lahat. Ganun na raw mga kapatid ang magiging senaryo ng mundo. But alam natin, yun ay mauwi sa Revelation chapter 13, control. Wala makapagbibili kung walang number of the beast, hindi makabibili kung walang bilang ng halimaw. Kaya yun na po ang tinatawag na pinakahuling sandali. So ngayon pa lang tayo mag-start sa ating preaching. Satan's Eden. Diba? Satan's Eden. O si Satanas na nasa Eden. Yan, sa Genesis 3, tinawag siyang serpent. Na dumaya kay Eva. Sinabi niya, for God does know that in the day that you eat thereof, then your eyes shall be open. Open to what? Open to the knowledge. Open to the wisdom of science. Wisdom of man. And you shall be as gods. Through wisdom. Sabi ni Elon Musk, yung mga miracle ni Jesus, kaya ko na rin gayahin. Di ba? Sasabihin niya ngayon, pwede niya sabihin, I am God. Nakakatakot yung mga ganyan, mga kapatid, na pag-aangkin. So kung nakabasa ka ng konti sa mensahe, then sasabihin mo, I am God. Capital. Sila Pastor Batak, small lang yan eh. Kami, capital. Nakakatakot, mga kapatid, yung wisdom na yan. Diba? Yan yung lying wonders ni Satan. Na i-deceive ka at i-claim mo na Diyos kang totoo, capital ka. Higit ka pa sa Diyos. Grabe, di ba? Ito true science. Yung iba true message.
Supposed to be message na yan, ha? Hindi ka dapat dalhin ng message na yan sa deception. Pero na-penetrate pa rin ni Satan, mga kapatid. Even ang message group, papaniwalain ka na Diyos kang kapital na Diyos. Pag naging ganun ka na kapital na Diyos ka na individual, yung maliliit na yan, Diyos-Diyosa na ang tingin mo. Can you say amen? Minsan napagkamalan si Brother Branham na, are you Christ? I am not the Christ. I am not the prophet. He is the prophet. I am a prophet, small letter. But He is the Savior. He is Christ. Malinaw, mga kapatid, ang tayo ng propeta. Kasi itong modern day deception, dadayain ka na magiging Diyos ka sa iyong sarili. And the tree to be desired to make one wise. She took of the fruit thereof and did it, and gave also unto her husband with her, and he did eat. And the eyes of them both were open, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves apron. Kaya kapag false knowledge ang natanggap mo, malalaman mo lang at marireveal lang sa iyo na ikaw ay naked. Kasi yun ay false knowledge. Amen? You are naked. You are miserable. Amen? Kaya kahit anong gawin mo, kahit anong achievement mo, ang katayuan mo sa buhay, naked pa rin in the sight of God. Kahit grabing knowledge mo na, grabing position mo na sa trabaho, in the sight of God, you are naked. And they sewed fig leaves together and made themselves apron. Kaya nga dahil walang katapusan, hindi ka naman na new birth, ikaw ay naked, patuloy kang magbibihis, patuloy kang magdadamit ng iba't ibang klaseng kasuotan. Amen. Kaya yun ang nangyari. Si Lucifer sa pasimula, napapalumutian din siya ng mga damit. Okay, tingnan natin yung damit ni Lucifer. Kokoreksyonin ko po kayo, mga kapatid. Si Lucifer, nang siya'y likain ng Diyos, ganyan siya kaganda. Wala akong ibang nakita eh. Yan lang yung nakita ko doon sa Hindi siya pangit na may sungay. Nagniningning siya na anghel. Di ba? Madideceive mo ba yung 2/3 ng angel kung pangit ka na anghel? Di ba? Kung bobong anghel ka, madideceive mo ba yung 2/3? So matalino, mga kapatid, si Lucifer. Siya ay napakagandang anghel. Kaya hinangaan siya sa sangkalangitan, 2/3 ng angel. Katunayan, mga kapatid, ang mga pananamit niya ay napapalamutian siya ng 10 palamuti ng mga precious stone. Isa na yan. Okay, ano sabi doon? Thou hast been in Eden, the garden of God. Amen? Kaya nung siya itapon buhat sa langit, bumaksak siya sa Eden. Diba? Garden of God, nakasalamuhan niya ang mga anak ng Diyos. Amen. Every precious stone was thy covering. Siguro yung kanyang kasuotan ang tinutukoy, yung kanyang covering, yung kanyang pantakip, ay napapalamutian siya ng precious stone. 10 precious stones. Kagaya din nung tinatawag na precious stone doon sa New Jerusalem. Yun 12 bato doon sa Jerusalem. Pero ito 10 lang na bato. Ibig sabihin, kinulang pa rin siya ng kapangyarihan. Diba? Kasi yung 12, nandoon yun, doon sa bagong Jerusalem. Ang unang bato ay sardius. Sinikap ko interested ako, ano ba itsura ng sardius? Ayan po ang sardius. Diba? Parang marble na, diba? Parang napakaganda, mga kapatid, na stone. Isa yan sa covering, mga kapatid, ni Lucifer. Siya yung napakagandang anghel sa kalangitan. Sumunod na covering,
topaz. Diba? May nakita ba kayo mga tao dyan na nakaganyan, nakaring na mga topaz? Wala. Rare. Pero kay Lucifer, ordinary, na yan ang kanyang covering, topaz. Diamond. Magkaroon ka man ng diamond dito, maliliit lang yan. Parang, di ba? Maliit pa sa munggo. Kasi pag gamunggo na, milyones na ang halaga niyan. Di ba? Ayan, yan po yung diamond. Yan. The more na tinatabas, the more na nagbibigay siya ng kinang. Yan yung diamond. The next ay, ano yung sumunod? Beryl. Yan po yung itsura ng tinatawag na. So parang nagniningning na ang itsura niya. The next is onyx. Yan pala yung onyx. Then jasper. Isa rin sa mga bato na nandoon sa tinatawag na kaharian ng Diyos. Sapphire. Diba? Mga reyna, naka-necklace ng sapphire. Yan ang sapphire. Beryl, carbuncle. Yan pala yung carbuncle. Red. Diba? Na kumikinang. Then next, gold. Kaya pala mga kapatid, itong mga katangian na ito, mga kapatid, ay katangian ni Lucifer. Kaya once you reach, mga kapatid, na inambisyon mo ang ginto, inambisyon mong maging kagaya ni Lucifer. Diba? He who owns gold controls the world. Kaya yung mga sikat na mga rock and roller, singer, diba? Kailangan meron silang goal for gold. Kaya mga kapatid, hindi po natin yan hinahangad. Dahil yan ay para sa New Jerusalem na panahon na darating. Ngayon, pag ginto ipin mo. Ginto, mga relos mo, hold up ka. Isang akbang mo lang, 2, 3, hold up. Diba? Kukunin sa'yo yan. Amen? Kaya yan yung mga tinatawag na mga covering ni Lucifer. Amen. Ano to? Chalcedony. Wala kay Lucifer to. Wala siyang Chalcedony. Yan ay nasa new heaven and the new earth na mga bato. Wala siya yan. So yung dalawang bato, kulang siya, mga kapatid. Kaya yan yung kanyang beauty. Thine heart was lifted up because of thy beauty. Kaya wag po kayong humanga sa sarili nyong kagandahan. Di ba? Huwag kayong gumaya doon sa kalaban ni, Snow White ba yun? Na panay ang titig doon sa salamin at sinasabi, ang ganda-ganda ko talaga. Di ba? Pero yung salamin nagsalita sa kanya, meron lang mas maganda sa'yo. Nagalit siya, mga kapatid. Kaya yun ay si Lucifer. Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. And I will cast thee to the ground, and I will lay thee before the kings, that they may behold thee. Thou hast defiled thy sanctuary by thy multitude of thine iniquities. Hindi lang isang iniquities, multitudes of iniquity. By the iniquity of thy traffic, therefore will I bring forth a fire from the midst of thee. It shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth, in the sight of all them that behold thee. Oh, glory. Satan's Eden. God took 6,000 years and made a perfect Eden. And Satan come over and sprayed them seeds and deformed them. Now he's got 6,000 years. He has got his own scientific Eden. Right back again on a perversion of the right. After 6,000 years, ang Eden ngayon, ang mundong ito, amen, andyan na po, mga kapatid, yung scientific Eden. And this is the age of hybriding. Hybriding. They even have got the churches today till they are hybrid. So, mga churches ngayon ay hybrid. Di ba? Alam niyo po, mga kapatid, yung hybriding, yun yung mix-up ng mga religious belief.
Amen. Na nanggaling doon sa Babylon. Diba? Ang Babylon, mga kapatid, ay idol worshiper. Diba? Nang ma-adapt ito ng Catholicism, they adopt idol worship combined dito sa Christianity. Kaya yung ginawa nilang mga Diyos ay mga apostol. Sila Peter, sila Paul, sila yung ginawa nilang mga Diyos doon at mga rebulto. Saan na-adapt yan? Sa Babylon. Then pagkatapos noon, mga kapatid, na-adapt nila yung Trinity ng Babylon. Kasi ang Babylon yan, they worship more than one God. Meron silang triads of God. And you say amen? Si Semiramis, si Nimrod, amen, at saka yung si, ano tawag dito? Tatlo yun, mga kapatid, na tinatawag na gods. Nung ma-adapt ito ng Christianity, ginawa nila, mga kapatid, na ang Diyos ay merong tatlong persona, Father, Son, and Holy Ghost, per person, second person, third person, yun ang tinatawag na Trinity ng Diyos. Na-adapt, mga kapatid, na hybrid ang original Christianity. Then, pagkatapos nun, dumating ang panahon ng Protestantism. Nakawala na ang Protestantism from tradition ng paganism, pero na-adapt pa rin nila Martin Luther ang Trinitarianism ng tinatawag na Catholicism. Na-gets nyo? Wala na nga silang mga rebulto, tinawag silang mga evangelical, pero yung kanilang principles, yung kanilang pinanggalingan, ay yun pa rin tinatawag na Catholicism. Now, every non-sectarian group na nagkiklaim na ang kanilang origin ay Nicene, ay false bind. Amen? Tuklasin nyo yan. Kahit sinasabi, non-sectarian. Amen? Kung ano-ano pa, na mga non-sectarian group ngayon, na mga born again, pag i-trace back mo yung turo ng kanilang theology, pabalik sa Nicene Council, paganism pa rin yan. Kasi ang original Christianity ay naging anti-Nicea. Anti-Nicene Father. Sila ay mga persecuted bunch of people. Hindi sila nakiisa sa Nicea. Kaya yung hybriding, na lumala ang hybriding, they even have got the churches today. Till they hybrid. That's right, they get in here. They just go to church. It's a lodge instead of a church. A church is a place where people come together and worship God in spirit and in truth. And today, it's a lodge. And we go there and have a little time to shake hands and fellowship and some black coffee in the back of the building. Then go home till the next week. Now, mga kapatid, ang hybriding, ang perversion, ito po nakakagulat. Nasa message na. Paano mo nalaman, pastor? Once na encounter mo ang isang member o pastor na nagtuturo, mga kapatid, ng tinatawag na universalism, that's hybriding. Diba? Ng Christian Science at ng Christianity. Ang universalism, mga kapatid, walang mapapahamak at walang itatapon sa apoy. Amen? Walang parurusahan. Kahit yung kaluluwa mo na yan, na first birth na makasalanan, hindi yan parurusahan. Pabubutihin yan at pababaitin para maligtas. Sabi ng message, yung first birth mo ay nagbigay sa iyo ng tinatawag na old nature, at yung old nature na siyang old soul, ang requirement ay death. Pero ang turo ng universalism, yung first soul mo ay pwedeng maligtas. Hindi mo pwedeng iligtas si Satan. Di ba? Yung first soul, originated by Satan, hindi maliligtas. Pero sa universalism na teaching, pwede mong linisin yan, pabaitin, pabutihin, para maligtas ang kaluluwa na kakasala sa araw ng paghuhukom. That's universalism. Can you say amen? So, ang soul na nagkasala ay mamamatay. Pero ang perverted teaching ni Satan, nakakrip na sa end time, amen? Tinataas nila na yung isang kaluluwa lang na binigay ng Diyos, papatayin mo pa.
Grabe ka naman, pastor, iisa na nga lang, papatayin mo pa? Doon sa mga iisa lang ang representation, pag namatay, saan po yun? Impyerno talaga ang baksak eh. Diba? Kasi isa lang eh. Tama? Pag pinatay ang lumang kaluluwa, wala ka ng kaluluwa. Tama nga naman yun. Kaya i-reject nila, i-resist nila ang teaching na may kaluluwang pinapatay. Kasi ang kaluluwang pinapatay ng mga grupong ito, doon sa lake of fire papapatayin. Tama? Yung mga believer ngayon pinapatay na ang kanyang lumang pag-uugali at lumang kaluluwa. Amen. Kaya hindi na siya hahapit doon sa white throne judgment. Wala nang papatayin doon sa other side. Kasi ngayon pa lang, sa pulpito, pinapatay na yung ating lumang pagkatao. Kaya walang universalism. Hindi maliligtas yung tinatawag na first birth mo, unang kaluluwa mo. It is sin, born in sin, shaped in iniquity. At yun ay contaminated. So kung yung soul na yun ay contaminated, hindi mo yun maliligtas. Pero ang turo ni Satanas, maliligtas yan. Kaya natin pabaitin yan. Through covering, through knowledge, through science. Kaya tinakpan ni Satanas yung kaubaran ni Eva ng mga damit. Di ba? Gumawa sila ng mga aprons. Sabi ng Diyos, no, hindi pwede yan. Ang kailangan yan, shedding ng blood. Kailangan may death para ang kaubaran ninyo ay matakpan. Di ba? Hindi in-honor ng Diyos yung mga man-made apron. Marami ngayon man-made teaching. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Inimbento. Nag-imbento ng doktrina, mga kapatid, dito sa end time. Amen. Maging sa pagka-Diyos. Di ba? Ang Diyos daw ay dalawa, may maliit at may malaki. Grabe po, mga kapatid. Yung iisang Diyos, gagawin mo dalawang Diyos. May anak at may ama. Naniwala tayo doon, manifestation. Pero yun ay dalawang Diyos na magkaiwalay sa kanila. Grabe po, mga kapatid. Ang dami pong false teaching dito sa end time ngayon na nakakrip. Amen? Kaya kung hindi ka magiging sensible sa Word of God, hindi mo malalaman kung anong mali at tama. At magiging religious, ano ka na lang, believer na sasabihin mo. Hindi, basta end time. Pwede na yan. Yun po ang pinakadelikadong panahon, ang end time. Di ba? Ang pinakadelikado at mapanganib na grupo ay ang end time. Kailangan ikaw ay ma-identified na bride out of the end time movement. Kasi mga kapatid, na hybrid ang end time. Dati akala natin, ang na-hybrid lang ay ang mga churches. Pero sa huling panahon, ang hybriding lumala. Nakarating siya hanggang dito sa huling kapanahunan. So ano nangyari mga kapatid? Sabi sa The Thirst, pinerbert ni Satan ang lahat. If you women wants to be pretty, sino po mga sister na gustong maging pretty dyan? Taas kamay. Oh, wala namang masama na maging pretty. Kaya lang pretty in the sight of God. Diba? Hindi yung pretty in the sight of men. Eh sabi rito, ano nangyari? If you, the women, wants to be pretty, take 1 Timothy 2:9. Ina-advisean daw yung mga believer. Gusto nyo maging maganda? Ito kunin nyo 1 Timothy 2:9. That's the adorning themselves, modest apparel. Matimtimang pananamit o maayos na pananamit, apparel. With a Christ-like spirit and meek, subject to their husband and so forth. And that's the way that you shall be adorn your life you live. Ang tunay daw na kagayakan at kasuotan ay yung pagpapasakop ninyo sa inyong mga asawa. Mahaba nga ang damit mo. Mahaba ang buhok. Mahaba naman yung dila mo pagdating sa pagchichismis. Napaka-dominating female mo sa iyong asawa.
Parang tinatrato mo lang na aso na yung asawa mo. Pag sinabi, sit! Uupo. Nangangatog na yung asawa. Uupo. Walang ganyan sa end time. Kapag ang babae ay naging dominating spirit na, mga kapatid, hindi na po yan maayos na kasuotan at kagayakan. With Christ-like spirit, meek and subject to their husband and so forth. That's the way that you should be adorned. Ayan po yung ating kapatid. Sister Linda, grabing pag-appreciate niya sa mensahe. Pinalo ako, pastor. Sabi niya sa akin, grabe, sinasagot ko si Brother Rod. Na-stroke ako, pastor. Na-stroke siya, mild stroke. Pinag-pray namin. Ngayon, okay na siya. Kaya mapalad ka, sister. Pinagkalooban ka ng Brother Rod. Amen. Na grabing pagmamahal sa iyo. Opo, pastor, sabi niya. Kaya mga kapatid, ang dominating female, di mo makikita sa bride. Babaguhin ng Panginoon. Kasuotan, gusto mong maging beauty? O yan ang mga kasuotan na maayos. Yan yung mga modest apparel, mahaba. Can you say amen? Oh, mga sister, yan yung tamang kasuotan. Meron pa ba yan, pastor? Meron pa. Yan yung mga bride of Christ. Amen. Yan yung mga rare na kasuotan, mga kapatid. Glory to God. He perverts the true nature of God and the true thirst of God, of the body and soul, by lust for sin. Sin, a perversion. Amen. Yan. Now we find out a person today, the way they took that person, thirst for God, thirst for to be pretty, and all this thirst for water, they turn that into satisfying, that with drinking, the thirst for joy, everybody wants to have joy. Thirst for fellowship, all this great thirst that God put into us. Yun ang tunay daw na pagkauhaw. Amen? Pagkauhaw sa mga gawain at sa fellowship. Now by this Paul, it has took over and possessed the Garden of Eden himself. He took it over. And now he has had 6,000 years of deceitful rule, deceiving people, God's children, as he did. Hindi po mga unbeliever. God's children pa, mga kapatid, ang kanyang dinadaya. Because they were based on pre-moral agency. Oh, alaka. Perfect ba ang pre-moral agency? Hindi. Kasi bumabase daw sila sa pre-moral agency to act any way they wish. Ba't mo ko papakialaman? Pre-moral tayo. Perfect will yan. Nang isang tao pumili kung anong gusto niya. Kung ganyan po ang mangyayari sa ating simbahan, hindi tayo ma-identified na believer. Dahil gagawin natin ang lahat ng gusto natin gawin. Kahit lihis sa salita ng ating Panginoon. Oh, glory. And believing that they would act right, or trusting they would act right, and then they come with a wrong act and sold that birthright. Wrong act na pala, mga kapatid. Pero pinaniwala niya kayang sarili na yun ay right act. And Satan won it, and he took it over. Nakuha niya, mga kapatid, ang Eden ngayon, and he had 6,000 years to build up his Eden. As God had 6,000 years to bring his Eden to a close, and by deceit, deceit of the world or the people, now establish his own Eden in this earth. Naniwala po ba kayo na ito ay Satan's Eden na? Pero dito sa Satan's Eden, tatawag ang Diyos, mga kapatid, ng bride na hindi madideceive kagaya ni Eva. Tatawag siya ng virtuous woman out of this Satan's Eden na magiging bride naman ni Lord Jesus Christ. Now, sin, soul, annihilated. You cannot annihilate anything because it is spoken word of God. Amen? Oh, that's get me feeling religious. Now, what God says is forever stands. See, you cannot annihilate. We are a part of this earth, a body, itong body. We can never be completely annihilated. No, sir. Ang body natin hindi ma-annihilated. Pero yung sin, the soul,
will be annihilated. Meron palang soul na na-annihilated, which is the sin. We realize that, but the body that we live in cannot be annihilated. Can you say amen? Dahil ang body natin ay naging vessel lang ng masama. Vessel of good and evil. Kaya hindi siya ma-annihilate. Yung soul na nag-control. Amen. Sa ating katawan. Kaya ano sabi dito? God's Eden was established in righteousness. Satan's Eden established in sin. And because Satan is sin, God is righteousness, and God's kingdom was established in righteousness and peace and light. And Satan's establishment is in sin and religious sin. Ayan, tinapon siya mula sa langit. Na-change siya. Naging devil. Amen? Kaya yan po yung itsura niya. Diba? Nagtatransform siya. Kala mo maganda siya, pero yung kasamaan niya lumabas. Yan. Yung serpent sa Garden of Eden, yan po, tao. Hindi po siya ahas. Nung sinumpa, doon siya naging ahas. Amen. Kaya nga, dinisib niya, mga kapatid, ang sangkatauhan. Kaya sabi sa Isaiah 14, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars, the stars of God. And I will sit also upon the mount of the congregation. Amen. The side of the north. And I will ascend above the heights of the cloud. And I will be like the Most High. The Most High. So gagayahin niya ang kataas-taasang Diyos. Amen. Kaya, lapit na tayo matapos. Ano sabi rito? 91 ng Satan's Eden, by unbelief in all of God's word has brought the seed of unholiness into Satan's Eden. Dito sa Satan's Eden, amen, ay dinala niya ang mga binhi ng mga walang kabanalan dahil sa tinatawag na pag-aalinlangan sa bawat salita ng Diyos. Delikado pala, di ba? Pag-aalinlangan sa bawat salita ng Diyos. Ikaw ay dadalhin sa Satan's Eden. We are now entering in where Satan is taking the throne. As the Antichrist in an Eden of this earth, Eden of sin, perverted religion, he started not upon, I am Satan, hindi niya ginawa yon. I am the great angel. No, not upon that, but upon perverting God's word. Yun ang ginawa niya. Kasi kung sasabihin niya, ako ang Diyos, di ba? Ako ang great angel, hindi siya paniniwalaan ng tao. Pero ang ginawa niya, pinervert niya muna yung mga aral at turo. Kaya kung tayo ay mga attender dito sa church, wag po nating pakikialaman ang salita ng Diyos. Huwag po nating ipe-pervert ang bawat turo. Dahil pinakadelikado yan, mga kapatid, na gawain. Yan ay gawain lamang, mga kapatid, ng fallen angel. Kaya sabi niya, mga kapatid, dito, he pervert the word. Amen. Not upon, but upon perverting God's word. And that's how he's brought his kingdom. In every age, now in this great deceitful age, ready to take his throne, by his people. May mga follower din pala siya. May mga troll din pala, mga kapatid. Itong tinatawag na fallen angel. Kung ang fallen angel, mga kapatid, ay merong false doctrine, yung mga troll din niya, fallen angels din. Di ba? Tagapagdala rin ang tinatawag na deceitful word. Kaya sabi, this great deceitful age, ready to take his throne by his people. He has built himself an intellectual, educated, scientific Eden. Right. Scientific preachers. Marami rin palang mga scientific preachers. Scientific church. Scientific theology. Everything is scientific. Everything is on basis of knowledge. The whole church is built upon knowledge. It ain't built upon faith. Yun ang nangyari, mga kapatid.
sa simbahan ni Lucifer. Kaya sabi rito, she is rich in worldly goods, blind, naked again, and don't know it. Just like it was in God's Eden. But now, not because the holy veil is over her face, but the last veil, napalitan na. Dati may veil siya ng salita. Meron siyang banal na pagkatakot. Sa isang maliit na paglabag, natatakot talaga siya. Pero nung alisin yung holy veil, pinalitan ng last veil, wala na siyang takot, sumalangsang. Diba? Sa salita, dito hindi ka na nakapagsimba ng 1 linggo, natatakot ka na eh. Sorry po, Lord. Because you are veiled with holy veil. Pero itong mga children of disobedience, wala na yan mga kapatid, wala nang pagkatakot. Wala na pong pag-aalala kung sila'y nakalalabag sa salita. And now she has last veil, and she is blind to it being seen. She is naked on the street and don't know it. She is a prostitute on the street. Women with the shorts on, in God's sight, is a prostitute and don't know it. Pero sa believer, ay sa mga unbeliever, sikat ka. Popular ka. Diba? Pero in the sight of God, you are a prostitute. Amen. On the street. Oh, notice, take our women. Now, if you want to see what condition the church is in, what's the way women are acting, she always represent the church in Satan's Eden of sin and unbelief, a religious perversion, perverted kingdom. Instead of taking God's word, they have to took the intellectual learning of man. Instead of taking the church, they took organization and they're bringing it one great head. Kaya yun po mga kapatid. In this perversion, it's become from a man to a woman and from a woman to a man and don't know it. Every good product of Satan's Eden, if you'll watch the streets today at our modern people, through science, hindi na alam ng babae na siya ay babae. Through science, hindi na alam ng lalaki na siya ay lalaki. Di ba? Pag in-interview mo siya, hindi ko po alam. Basta ang alam ko, nakakagusto po ako sa babae. Ikaw ay babae. Bakit ka nagkakagusto sa babae? Hindi ko po alam. Yun ang nararamdaman ko. Ikaw ay lalaki, nakakagusto ka sa lalaki, hindi ko po alam, yun ang nararamdaman ko. Ito yung ginawa ni Satan na hybriding ngayon. O yan, nagkaroon na ng tinatawag na same-sex marriage. Bulag yan, hindi nila alam yan. Meron ding mga bulag na mga ministro na nagkakasal sa kanila. See? Oh. Meron bang totoong pastor na magkakasal dyan? Wala. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. At ngayon, isang makapangyarihang samahan, sila ay meron na ang tinatawag na LGBT group. Pag binunggo mo yan, durog ka dyan. Makapangyarihang grupo. Because this is people's right. Lahat pwedeng mag-open. Lahat may karapatan. Pero ang pinag-uusapan po natin, particular sa mga anak ng Diyos at sa mga true believer dito sa church, ito po ang utos sa atin ng propeta. Ito po ang mensahe ng propeta. Amen. Can you say amen? The man and his wife hide in the Garden of Eden. The pair was naked and did not know it. Is that right? In God's Eden, the pair was naked and did not know it. But through science, through wisdom, ipinaalam sa kanila na sila ay hubad. Can you say amen? Through innocency of the word, hindi nila alam na sila ay naked. Pero through wisdom and knowledge, ni-remind sila ng mundo, you are naked. Can you say amen? Kaya yun ang kalagayan ng tao. Glory to God. Look at man trying to wear his wife's underneath clothes. Tuwan-tuwa pa siya. Di ba? Bikini ni Mrs. yan. Oh. Bikini ng aking, anong tawag dito? Kabit. Oh. May compilation pa siya ng iba't ibang bikini ng kanyang pamimlayboy. Oh my.
Look at a man trying to wear his wife's underneath clothes. She is trying to wear his clothes. Yung babae, gumaya na rin. Sinuot na rin niya yung brief ng lalaki, ng asawa niya. Amen? And he is trying to let his hair grow like hers. Pinahaba na rin, mga kapatid, ng lalaki yung kanyang buhok, kagaya sa babae. Kaya yung anak ko, binakbakan ko na naman. Oh, ano ka? Ano na naman yan? Bakit ganyan? Kailangan, bakit sa Bible? Meron pang katwiran na ganyan eh. Bakit si Jesus Christ? Ang haba ng buhok. Di ba? Oh, bakit mo kami pupunayin, pastor? Si Jesus Christ ang haba ng buhok eh. Okay. Gusto mong gayahin si Jesus Christ? Mag-Nazarite ka. Ang rule ng Nazarite, mahigpit. Kung talaga gusto mo, pahabain buhok mo, katulad ng Nazarite, magna-Nazarite ka. Itatakwil mo ang sarili mo. Pahabain mo ang buhok mo, walang razor na sasayad. Pati bigote mo. Ang tawag doon, Nazarite. Yun ay vow sa Old Testament. Na ang paglilingkuran mo lang ay Diyos. Magkukulong ka lang doon sa tinatawag na room. Doon ka mananalangin. Magbabasa ka ng Biblia. Ganon ang Nazarite. Di ba? Kaya si Jesucristo, mga kapatid, ay Nazarite sa Old Testament. Pero ngayon may spiritual Nazarite. Ina-apply sa nobya ni Kristo. Kaya mga kababaihan, hindi nagpapaputol ng buhok. Hinahayaan nila yung umaba. Ang mga kalalakihan naman, sabi ni Paul, huwag niyang takpan ang kanyang ulo. Dapagat ang kanyang ulo ay si Kristo. Kaya hindi po natin yan pinapahaba. Di ba? Gusto mo, mag-wig ka na lang. Di ba? Para decente. Ayan, o. Gusto niya bang maging ganyan? Cute? Sa mata ng sanlibutan. But in the sight of God, mga kabatid, bobby hair. Amen? Kaya sabi, look at a man trying to wear his wife's underneath clothes. And she is trying to wear his clothes. And he is trying to let his hair grow like hers. And she is cutting hairs off like his. Nagkabaligtara na ng attire. Man trying to be a woman, women. And women trying to be a man. A perversion. Yan ang age na ating ikinabubuhay. That's the same thing the church is doing. Same thing the Laodicean age. Kaya ginaya din ang Laodicea. Ang mga simbahan ngayon ay naked, blind, and miserable, and knoweth it not. Can you say amen? Dadailan pa sa inyan. Ang Diyos naman nasa puso eh. Huwag mo nang tignan yung panlabas ko. Ang Diyos naman nasa puso eh. So kung ang Diyos nasa puso, tuturuan ka nitong mamuhay sa panlabas. Magre-reflect sa buhay mo yung nasa loob mo. Diba? Can you say amen? Kaya out of the abundance of the heart, proceedeth good or evil. Kaya kung masama ang nasa puso mo, masama ang manifestation mo sa laman. Kung mabuti ang nasa puso mo, mabuti ang manifestation mo sa flesh. Can you say amen? Hindi mo maaring maitago, mga kapatid, ang tinatawag na kamalian o kalinisan sa kalooban. Ima-manifest mo talaga yan. Kaya sabi ni Jesus Christ, for their fruits, you shall know them. Amen. Ang fruits ay manifestation. So yan po ang nangyayari ngayon sa huling panahon, Satan's in Eden now. Kaya ang Diyos, mga kapatid, ginantian niya ang kaaway. Doon sa Eden ng Diyos, God's Eden, dinisib niya ang mga anak ng Diyos. Ngayon, dito naman, sa Eden ni Satanas, yung mga tinatawag na mga nagkasala na mga mananampalataya, ibinalik naman ng Diyos sa kanyang paraiso. Can you say amen? Hallelujah, kaya purihin ang ating Panginoon. Yan na po ang ating tinatawag na kapanahunan na ikinabubuhay. Kaya wag po tayong padaya sa pagsusumakit ng mundong ito. If you love the Word, the love of the Father is not in you. Can you say amen? Ang tatlong bagay na ito ang nag-aari, mga kapatid, sa mundo. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Tayo pong lahat ay tumayo ngayong umaga. Tayo po ay dadako sa mga pananalangin.